Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sinasabi na ang masarap ang siyang madalas na ipinagbabawal. Hindi lang sa pag-ibig, kundi maging sa pagkain. At kahit nga sinasabi na sobra ito sa alat, sa totoo lang, talaga namang napakasarap nitong i-partner sa iba't ibang lutuin. Ang bagoong. Hindi ka nga raw gaganahang kumain ng kare-kare kung wala itong kapares na bagoong. Mapapamukasim ka naman kung ang nilalantakan mong manggang hilaw, wala ring sausawang bagoong. At kung absent na bagoong, hindi mo raw bet ang pinakbet. Pero mga ka-wonder, nakatikim na rin ba kayo ng powdered bagoong? Ang kapuso heartthrob naman na si James Wright, spaghetti binagoongan ang lalantakan. Samahan din kaming maki-food trip sa kainang ito kung saan lahat ng isineserve nilang putahe may sangkap na bagoong. Pero I wonder, dito sa bayan ni Juan, ano nga ba ang masasabing orihinal na paggawa ng bagoong? Alam mo kasi ang dami ng pagkain ngayon na talagang nilalagyan ng bagoong. Hindi nga, magkakamay ako talaga. May panghugas naman tayo doon, diba? Nilalagyan ng bagoong. Kung ito pag-uusapan natin, kung itong bagoong na to, saan ba nanggaling? Yung bagoong ba, original natin. Alam ko maraming nakakita ng gumagawa nito. Ang problema ko sa bagoong, Nag-sanitizer ka. medyo maanta, ano yun? Hindi. Ang baho kaya niya. Umigil ka nga. Pero ika nga, Ang sarap-sarap kung kaya. anong bagay na mabaho, Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap kaya ng bagoong. Lahat ng bagay na Wala. mabaho, masarap. Ito ang tanong. Kung ano yung Ano ang orihinal na paggawa ng bagoong sa bayan ni Juan? may ganyan pa, proseso. Ang bagoong ay isang uri ng paraan ng pagpepreserba ng pagkain o tinatawag na pagbuburo. At dito sa bayan ni Juan, nagkakaiba-iba lang daw ito sa katawagan. Maraming mga kultura ang may kustumbre na ito. Ang mga Ilocano at saka bagoong ang tawag. So Malayo-Polynesian language siya, malalim, mahabang historia na niyan. Tapos sa mga Bisaya, ginamos. So bawat kultura, parang may meron silang sariling kataga, vocabulary word. Sa paggawa ng bagoong o yung tinatawag na shrimp paste sa Ingles, ang kadalasang proseso, una munang inaasinan ang laman dagat. Saka ito binuburo ng ilang buwan para kumatas. Ang karaniwang ginagamit sa paggawa nito, maliliit na hipon o yung tinatawag na alamang o kaya'y isda. Ang una nating ibibida, ang bagoong na alamang ni Juan. Ang ka-wonder nating si Aling Saring na tubong Pulupanda, Negros Occidental, iba raw ang diskarte sa paggawa ng bagoong na alamang. Hindi raw niya ito pinakakatas, kundi pinupulbos. Innovate ko siya into another product. Why not gagawin ko ito parang powdered form? So, kumuha ako ng for a while, mga 1 kilo lang. So, innovate, experiment, hanggang nakuha ko yung Para maiba naman daw, naisip ni Aling Saring na gumawa ng powdered bagoong at na magkaroon daw ng kompetisyon noon sa kanilang lugar kung saan kailangan nilang umisip ng bagong produkto na mapagkakakitaan, winner daw ang kanyang powdered bagoong. Hindi naman daw ipinagdadamot ni Aling Saring ang paggawa niya ng powdered bagoong. Una muna niyang ibinibilad ang binurong hipon para matuyo. Makalipas sa 3 oras, ipiprito na niya ito at lalagyan ng mga pampalasa. Kailangan din daw ihiwalay ang mga nahalong seaweed. Sa kanya ito ginigiling hanggang sa maging puro. At pwede na itong ipak para ibenta. Ang gimmick naman ng kainang ito sa Quezon City, ang lahat ng isineserve nilang mga putahe, may sangkap na bagoong. As in, lahat. Talaga naman daw kasing pinaninindigan nila ang pangalan ng kanilang kainan, ang Bagoong Club. Nagtama po sila ng isang konsepto na lahat ng pagkain siniserve dito sa Bagoong Club ay may twist. Merong laging bagoong. At yung bagoong na yun ay special lang para dito sa Bagoong Club. Ang mangga at singkamas, kung tutusin, talaga namang ipinapartner sa bagoong. Pero rito sa kanilang kainan, may 7 klase raw ng bagoong na pwedeng pagpilian. Mayroon din silang okoy na hindi sa suka isinasawsaw, kundi sa bagoong din. At kung hindi pa kayo nauumay, pwede rin lantakan ang kanilang binagoongan rice na ipinapartner sa tinatawag nilang ginulat na tilapia. Ang pagkakaluto nito, pinagulong muna sa isda sa breading na may bagoong bago iprito. Pero ang specialty of the house ng kainang ito, bulalo na sinangkapan ng munggo at nilagyan pa ng bagoong. I wonder, ano kaya ang lasa nito?
At ano kaya ito niluluto? Kasama ang executive chef na si Tristan, ipapakita niya sa atin ang pagluluto ng bulalo sa munggo. Basta yung bagong alamang. Una munang iginisa ang sibuyas, bawang at bagoong. Aamoy ko na. At saka inihalo ang pinakuluang munggo. At ang bone marrow o yung tinatawag nating utak. Iba yung bone marrow talaga, no? Oo, iba yung lasa niya. oo. Para magkaroon ng sustansya, sinahukan din ito ng repolyo at malunggay. At saka nilagay ang mismong bulalo at sabaw na pinagpakuluan ito. Yan ang masarap din sa ano kasi, di ba, sa munggo? Yung mga lite. Lite, do. Para maalis ang lansa, nilagyan din ito ng tanglad at dahon ng laurel. Tinimplahan ng paminta at hinayaang kumulo. Makalipas lang ang ilang minuto, pwede nang lantakan ang bulalo sa munggo. Baka maubos na nakakatikim, ha? Ito ang dapat itry sa lahat. Ang pamatay. Collagen. Collagen. Kahit, alam mo, kahit napapasok ako, mas ramdam yung sarap kumpara sa steak. Oo, exactly. Di ba naisip ko pa yun? Presenting bulalo sa munggo. Aba Cesar, kaya ko rin mag-alak ko sila master. Akala mo ikaw lang? Ang lulutuin naman namin ni Chef Tristan, ang puhol sa laing. Parang dalawang magkaibang lutuin daw ito na pinagsama. Pero panalo ang kinalabas ang lasa. Una munang iginisa ang bawang, luya at sibuyas sa tanglad oil na sila raw mismo ang gumagawa. Nakadadagdag daw kasi ito sa lasa at nakatatanggal pa ng lansa. Nilagyan din ito ng sili, saka inihalo ang puhol na pinakuluan. Bali, sandali lang siya dapat ilaga kasi titigas siya, magiging rubbery. Ah, okay. At syempre, mawawala ba ang sangkap ng bagoong na kanilang ginataan? Inilagay na rin ang laing na isang pagkaing Bicolano. Pampalasa. Kung gusto ng mas maanghang, dagdagan ng siling labuyo at paminta. Haluing mabuti hanggang sa kumulo. Presenting ang puhol sa laing. Yes, o yan, umuusok-usok pa. Puhol sa laing na may bagoong. At syempre, ano pa nga ba ang susunod kundi ang paborito namin ni Cesar? Ang tiki man portion. Ang tuma... Ha? Ang anghang mo nakuha talaga. Ay, actually, masarap ang bagoong pag maanghang, di ba? Ay, well, Mahilig ka sa maanghang. Mahilig ako sa Ay, maanghang. hindi ako mahilig eh. Kaya lasa-lasa ko yung maanghang eh. Abangan sa pagbabalik ng I Wonder. Magustuhan kaya ng kapuso heartthrob na si James Wright ang mga bagoong with a twist? Papatok din kaya ang homemade bagoong na niluto ng online sweetheart na si Rica de Tiques? Masarap man daw lantakan ng bagoong, paalala lang mga ka-wonder na dapat maging maingat din sa ating kinakain. Ayon sa Food and Drug Administration, may mga dapat tayong isaalang-alang sa pagkain at pagbili ng bagoong. Yung mag-consume sila any food, buy any food from reliable sources. And make sure na yun nga may FDA. And then meron tayong hotline sa FDA that they can ask, they can email us kung may mga queries. Kailangan daw na nasa tamang sukat ang mga content o laman na minerals at nutrients ng bagoong. Tulad ng taglay nitong protina, asin, tubig, at histamine. Dapat ding malinis ang kapaligiran ng planta o paggawaan ng bagoong. Wala rin dapat bitak ang sahig na maaaring pamahaya ng mikrobyo. Dapat malinis din ang mga makina na ginagamit sa paggawa ng bagoong. Dapat ding nasa tamang kasuotan ng mga manggagawa. Nakasuot ng face mask, hairnet, apron, bota at iba pang damit na pangkalinisan. Pasadong araw sa mga pamantayang ito ang paggawaan ng bagoong na alamang sa nabotas na aming binisita. Sa mahigit 2 dekadang araw nila sa pagnenegosyo, kailangan ng araw na masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Ang pinaka-quality natin is kung kakainin nyo, papakain mo sa pamilya mo, yun ang gusto naming quality. That's for me, yun ang malinis na quality.
Ang ka-wonder nating si Aling Muding, ninenegosyo rin daw ang paggawa ng bagoong. At dahil homemade daw ito at wala naman siyang pwesto, ang paglalako ng bagoong ginawa niyang online. Ginamit namin ang internet para mas maraming makakita at umorder sa amin. May umu-order na balikbayan din galing Abu Dhabi. May nagbalikbayan taga tayo, Taiwanese. Nagluto ako 10 kilo ang in-order. Idinalan lahat sa Taiwan. Kaya kasama ang online sweetheart na si Rica de Tiques, ituturo at patitikim sa atin ni Aling Muding ang kanyang world-famous homemade bagoong. Hi mga ka-wonder! Ako nga pala si Rica de Tiques at nandito tayo ngayon sa bahay ni Nanay Muding. Si Nanay Muding ay taga-Bulacan din gaya ko. Tuturuan niyo po tayo ngayon magluto ng special bagoong alamang. Excited na po ako. Paano? Una muna niyang niluto ang hilaw na binurong alamang. Saka iginisa ang bawang. Ikaw naman ang maghalo. Yan. Oo. Nanay, matagal niyo na po ba itong ginagawa? Nag-umpisa ako yung year 2000. Ngayon, isasali natin. Mag-igisa na tayo. Yan, bawang. Ngayon, bawang ang unahin natin. Ngayon, baboy naman. Nakadaragdag din daw ng sarap ang pinilitong baboy na kanyang isinasaho. Saka inihalo ang nilutong bago. Basta halo lang ng halo. Ganyan, halo ng halo. Kaya nga, sausawan pa lang daw, abay. Pwede na ulamin. At ilang minuto lang, luto na ang homemade bagoong ni Aling Muding. Ayan, ready na yung bagoong alamang ni Nanay Muding. Best pair daw to with ginataang bangus. Tikman na natin. Masarap yung bagoong ni Nanay Muding. Tamang-tama lang yung timpla, yung alat, tamis, saka hindi siya masyadong malansa. Mas masarap din pag kasama yung ginataang bangus. Mas malalasahan siya. Akalain nyo ba na dahil sa simpleng negosyo na ito ni Aling Muding, napagtapos niya sa pag-aaral ang kanyang 2 anak? No offense daw sa mga Pinoy pero may mga dayuhan na sadyang hindi raw masikmura ang bagoong. Amoy pa lang daw kasi nito, malansa na. Paano pa raw kaya ang mismong lasa? Gaya na lang ng half Australian at half Pinoy na si James Wright na produkto ng GMA Talent Search na anak ko yan. At gumagawa ng pangalan ngayon bilang singer. It's just the fact that it was so salty for me and that I just couldn't take it talaga kasi it was this pasty. I guess yung texture din, very slimy and then very salty na parang ayoko talaga. I guess in some way nakadiri ako kasi it's not common in Hong Kong or Australia. Kaya naman susubukan namin baguhin ang pananaw ni James sa tulong ng mga kakaibang bagoong recipe ng ka-wonder natin si Chef Eds. Una, ang spaghetti na hindi red sauce at hindi rin white sauce, ito ang spaghetti binagoongan. Ilalagay na natin ating mantika. Katapos, ilalagay na natin ating bawang. Iginisa muna ang bawang, sibuyas, kamatis at siling haba. Siling, pangtiga. Parang lang po tayong gumagawa ng binuguang baboy. Parang ganito lang, oh. Kaya ilalagay na tayo ng suka. Saka ito hinaluan ng suka para maalis ang lansa. Kapag kumulo na, tapos ating baboy. Pwede na rin ilagay ang karne ng baboy at tubig. Ito na ating baboy, kaya pwede natin ilagay natin asukal. Timplahan din ng asukal para tumamis. Sunod na isahog ang talong. Saka ilagay ang pinakulo ang spaghetti noodles. Budburan din ang basil leaves para sa dagdag na lasa. Mga ka-wonder, atin ang tikman ang spaghetti pinagoongan. At dahil ang spaghetti, karaniwang may kapartner na tinapay, ang sunod na ihahanda naman ni Chef Eds para kay James, ang bagoong sandwich. Pinalaman lang niya ang gisadong bagoong sa tinapay ito at pinahiran din ng cream cheese. Mas creamy ang cream cheese eh. Saka complement siya, medyo masin-masin. Sa kanya ito pinatungan ng keso. Ganun lang kabilis at mayroon ka ng bagoong sandwich. Maski nga ang panulak na ihahanda ni Chef Eds para kay James, abay, may bagoong din ang green mango shake with bagoong. Pagkaluto ng ating kamatis, isusunod na natin ating bagoong. Una muna niyang iginisa ang bagoong. Siyempre, ang ating asukal. Dahil ating shake ay matamis, kailangan natin ng maraming asukal. Kaya si bagoong maalat. At sa kanya ito, lahan ng asukal, depende sa panlasa. Pagkatapos igisa,
isinalang na niya ito sa blender. May kasamang yelo at ilaw na mangga. Kapag bino na ang pagkakadurog, salin sa baso at serve. I wonder, magustuhan naman kaya ni James ang mga inihanda ni Chef Eds o forever na talaga niyang hate ang bago? Hello, James. Hello po, Chef. So, ito na yung ating James, Sir James. Ito natin ginawa. Ano ba to? So, just with the meat as well. No? Meat and pasta. Yes, smells good. Smells good. Because of the basil. Kasi I can taste the baso. Yes, basil. Pero yung bagoong nang parang nagbago yung flavor. Kasi parang iba yung flavor sa akin. Pero it's nice, huh? Surprising. Bagoong ang pork, lagi siya may kasamang kanin. So ito naman, pasta naman natin lagay. Yeah, let's try yung sandwich. Bagoong and then cream cheese. Cream cheese. Yes. Masarap. Sarap. Nagustuhan ni James. Hindi medyo mahalata yung bagoong. Yes, oo. So, sarap. Kasi caramelize yung bagoong natin. So, sweet siya. Tamis. And then, the last one. Ito, ang mango shake, a green mango shake. Katulad ng sandwich, hindi nahalata yung bagoong. And hindi naman masyado makasim. You like it, ha? Like it. Ubusin mo siya, James. Abangan sa pagbabalik ng I Wonder. Makisawsaw sa mga pambatong bagoong na isda ng Lingayen, Pangasinan at Balayan, Batangas. Ito na ang bagoong balayan. Bukod sa bagoong alamang, mayroon ding klase ng bagoong na gawa naman sa isda tulad ng dilis at galunggong. Kaya nga ang tawag dito, bagoong isda. Ang bayan ng Balayan sa Batangas, kilala sa produkto nilang bagoong isda. Kaya nga ipinangalan pa ito mismo sa kanilang lugar, ang Bagoong Balayan. Nakagawian to ng mga taga-Balayan ang paggawa ng bagoong noong pang bago dumating ang mga Kastila. Pangingisda kasi ang kanilang ikinabubuhay. At dahil may mga huli silang isda na hindi na ibebenta, nag-isip ang mga taga rito para gawin itong kapaki-pakinabang. Inaasinan nila ang mga natirang isda para makagawa ng patis at bagoong. Ay sang-ayon sa matatanda ay ang nagturo sa mga taga-Balayan ng paggagawa ng bagoong yung pang mga kauna-unahang in-check Chinese people na dumating sa Balayan before the Spaniards came. Para matikman ang ipinagmamalaki nilang bagoong balayan, tumayo rito ang modelong half Russian at half Pinoy na si Joshua Joff. Nandito ako ngayon sa Balayan para tikman ang pinagmamalaki nilang bagoong balayan. Magugustuhan ko kaya? Dito nakilala ni Joshua si Aling Remedios, may-ari ng isa sa pinakakilalang paggawaan ng bagoong sa Balayan. Minana pa raw niya ito mula sa kanyang namayapang ina. Nagsimula lang daw noon ang kanilang negosyo sa paglalako ng mga bagoong na nakagarapon. Nang lumawon, dumami na ang kanilang mga suki. Sa ngayon, 28 taon na ang paggawaan ng bagoong. Aling Remedios. Hanggat merong naglarasi ng isda minahuli sa dagat, patuloy pa rin kami magbabagoong. Pero hindi ba't mas masarap ang isang bagay kapag ito'y pinagpapaguran? Kaya naman bago matikman ni Joshua ang pinagmamalaking bagoong balayan ni Aling Remedios, kailangan niya munang sumabak sa paggawa nito. Sa paggawa ng bagoong balayan, una kailangan munang asinan ang mga isda. Sarap. Pagkatapos, hahayaan itong mapuro sa loob ng 7 buwan hanggang 1 taon. Mas matagal, mas malasa. Ito po yung itsura ng isda. Pag nag-ferment siya ng 1 year, ito na yung gigilingin. Bagoong shakes. Pagkatapos magiling, ilalagay nito sa malalaking drum para muling puruhin. Makalipas ang 1 linggo, pwede na itong isalin sa bote. Para hindi nabula ang bagoong, itinatagilid ang bote paglalagay. Ito na ang bagoong balayan. Sarap. Ang simple negosyo ni Aling Remedios noon, abay talaga namang lumalago na ngayon. Katunayan, ang mga bagoong na kanyang ibinebenta, mayroon na rin iba't ibang flavor. Gaya ng bagoong luya at bagoong sili. Ang bagoong balayan, hindi lang daw ginagawang sausawan ng mga Batanggenyo, kundi ginagamit din nila sa pagluluto ng iba't ibang putahe.
gaya ng ipinagmamalaki nilang pinakbet at bulanglang. Ito naman ay ipatitikim ng ka-wonder nating si Aling Victoria kay Joshua. Joshua, una natin lulutuin ay ang bulanglang. Una munang nagpainit ng tubig, saka ilalagay ang papaya, puso ng saging at kalabasa. Kapag lumambot na ang mga gulay, sunod naman ilagay ang talong, upo at okra. Kapag kumulo na, pwede na isahog ang bagoong luya bilang pampalasa. Amoy bagoong siya na may pagkamaanghang na ginger. Pagkatapos ng ilang minuto, pwede na lantakan ang bulanglang. Ang sunod namang lulutuin ni Aling Victoria, ang kanilang bersyon ng pinakbet. Dito kasi sa Balayan, imbis na bagoong alamang, bagoong isda ang kanilang isinasahog. Una munang iginisa ang sibuyas at bawang. Saka inilagay ang palaya, kalabasa, talong at okra. Kapag kumulo na, pwede na isahog ang bagoong balayan. Ganoon lang kadali ang pagluluto ng pinakbet with bagoong balayan. Sakto siya sa alat. Masarap siya. The best ang pinakbet na may bagoong balayan. Kung mayroon daw lugar na talaga namang kilala sa paggawa ng bagoong, ito raw ang bayan ng Lingayen sa Pangasinan, ang itinuturing na bagoong capital ng Pilipinas. Katunayan, nagdiriwang sila rito ng bagoong festival tuwing buwan ng Enero. Tulad ng mga taga-Balayan, Batangas, ang bagoong ng mga taga-Lingayen mula rin sa mga huling nilang isda na hindi nabebenta. We still believe that yung aming bagoong is yung best bagoong because of its taste, yung aroma niya, yung amoy. Tsaka by word of mouth, alam ng mga tao pag sinabi mong bagoong Lingayen synonymous na yung dalawang yun. Kahit sa abroad, alam nila bagoong Lingayen is the best. Ayon sa tala ng Department of Trade and Industry ng Dagupan City, mayroong 56 na paggawaan ng bagoong sa Lingayen. Kaya naman dumadagsa rito mga wholesaler at retailer. Ang komedyante at certified ka-wonder natin na si May Bautista, dumayo rin ng Lingayen para makisawsaw sa pinagmamalaki nilang bagoong. Kapuso at siya ng buhay. I am now here in Lingayen, Pangasinan, and they say this is the bagoong capital of the country. Naku, samahan ninyo akong hanapin ang traditional na paggawa ng bagoong, okay? Ay! Agay! Amoy bagoong la! Silagyan! Ay! Diyos ko! Ang bango niyan! Susunod sa I Wonder. Manong process lang to, ha? Mabigat na po, mabigat na po. Paano po ito? Ay! Yeah! Uy, maganda itong pang-abs. Sinan mo, oh. At tikman ang bagoong nagawa naman sa talaba at halaan. I am now here in Lingayen, Pangasinan, and they say this is the bagoong capital of the country. Sir Juanito! Hoy! Kamusta, Kira? Ay, maumat! Ang laki mo na! Malagtagin mo si Pring. Dito nakilala ni May ang isa sa mga kilalang gumagawa ng bagoong sa Lingayen, si Mang Juanito. Pwede niyo po ba akong ipasyal sa paggawaan niya ng bagoong? Sige po. Halika na, dito na ako kayo dumaan. Sige lang ka. Kung kadalasan ang mga taga-syudad at umaangkat na produkto sa probinsya, si Mang Juanito naman, kabaligtaran. Ang mga isda raw kasi na ginagawa niyang bagoong, tulad ng galunggong at tilis, inaangkat pa mula sa nabotas. Nabotas namin, inukuhan na sariwa talaga. Ang sariwa pa lang doon nagaling sa nabotas, naasin na namin doon. Sige po. Tapos dito po i-deliver. Pwede namin dito, aasin na namin doon. Opo. Pwede ho bang subukan lang po yung ginagawa po ni na kuya? Oo. Sige po. Yun! Yan ay pala kapatawa namin. Tumari binubuhat pero nakikihawak lang. Gusto mo yun? Ay! Diyos ko! Ang bango niyan! Wow! Pagkatapos na ibaba ang mga isda, inihahanda ng mga ito para asinan. Isa pong ganito, 1 gram, kalahating asin dahil po meron ng asin doon sa loob. So kalahating sakong asin. Ang gagawin po ganito? Ay, paano? Paano ha? Sige po, diyan po. Oh my gosh! Oh my God! Oh, shucks, oo. Kaya ho pala most of the trabahador po dito, walang masyadong babae po. Sa packaging lang sila kasi mabigat. Ay, may food color.
So, nilagyan lang po ng konting pampakulay para gumanda po yung kulay ng kanilang bagoong. Pagkatapos asinan, ibuburo na ito sa loob ng 1 taon hanggang sa lumambot at mag-iba ng amoy. Bago gilingin, sinasala muna nila ito gamit ang lambat para walang sumamang buto. Ito raw ang sikreto para makagawa ng boneless bagoong. Pero ba't yung pa po kailangan i-press? Para magtatapi at ilalim. Oo, sayang nga naman. Kasi may mga... Ito na yung tinig. Ito na yung tinig. Ayun! Habang binubuhos si Kuya, akala mo walang laman lang yung pero doon pala naiipon yung mga sapal. So, ako na po patry ho. So, ginaganyan lang. Galing oh. Ito po yung, mano-manong process lang to Mabigat na po, mabigat na po. Paano mo ito? Ay! Ayaw ko na, sakit! Oh. Pero kung tutuusin po, itong nakuha ko, parang makatas na makatas pa. Kung ako po ito, baka lagyan ko pa ng tubig hanggang sa parang maging puti na. Kasi sayang mo yung katas Di ba po? Okay, pero dahil kung mayaman na po tayo, diretso na po dyan. Di ba po? Uy, maganda itong pang-abs. Sinan mo, Dapat, pag sinasalok mo, nagpa-flex ka. Pagkatapos gilingin ng mga isda, ilalagay na ito sa drum. Pero noon daw, karaniwang iniimbak ang mga bagoong sa tapayan. Iilan na lang daw ang gumagawa nito dahil kumpara sa drum, nakadalasan ang ginagamit ngayon, kumakain ng mas malaking espasyo ang mga tapayan. Okay, ganun pala yung difference. Yung kanina po kasi na modern na paggamit ay yung mga tank. Pero ngayon, ito po, mga old style na tapayan, dahil daw ginagamit pa rin to kasi mas malamig at saka mas masarap daw kapag ka-ferment o binuro yung bagoong. At kailangan daw yung asin na na ginamit mo, daon at pino na niluto para mas masarap, mabango at konting asin lang. Tama, Kuya? Sige po. Ang bagoong ng Lingayen, panalo rin daw kung isasahog sa pambatong putahe ng mga Ilocano, ang dinengdeng. Ang dinengdeng ay salitang Ilocano na ang ibig sabihin, sinabawang gulay na may bagoong na isda. Halos pareho ng pinaktit ang pagluluto ng dinengdeng. Ang pagkakaiba lang, may sabaw ito. Panalo, nandun lahat yung lasa. Tapos, ang gaan-gaan pa niyang kainin kasi, alam mo yon dahil po lahat gulay. Sarap! Pwede na po talagang mag-asawa. Ay, nako! Pero hindi lang pala alamang o isda ang ginagamit sa paggawa ng bagoong, kundi pati ang iba pang lamang dagat. Katunayan, sa Visayas at Mindanao naman, mayroon silang bagoong na gawa sa iba't ibang klase ng shellfish. Ito nga raw ang namimiss ng ka-wonder nating si Mang Noel na tubong Davao. Kwento niya, mayroon daw silang tinatawag na bagoong makaebe na gawa sa talaba. At bagoong sisi na mula naman sa halaan. At kung manggang hilaw daw ang nakasanayan nating isawsaw sa karaniwang bagoong, sila naman nilagang saging at kamote ang ipinapartner dito. Maalat, masarap. Minsan lang kasi ang may gumagawang bagoong na ganyan dito. Pag may nakita ko sa palengke, bumibili ko. Ang ka-wonder natin si Chef AJ, ituturo kung paano gumawa ng bagoong sisi. Nagpakulo muna siya ng halaan. Pagkalipas ng ilang minuto, mapapansin natin na ang ating halaan ay bumuka kagad. Pagkatapos, binuksan na niya ang mga shell para makuha ang mismong laman. Nilagyan ng asin, saka isinilid sa garapon. Ang pagproseso ng isang bagoong ay tumatagal ng 1 hanggang 3 buwan. Ganito rin daw proseso sa paggawa ng bagoong makaebe. Ang kinaibahan lang ay ang klase ng shellfish na ginamit. Sunod na maituturo ni Chef AJ, iba't ibang mga recipe na ginagamitan ng ganitong klase ng bagoong. Una, ang chicken makaebe pasta. Ang sunod natin ay makaebe. Ang sunod nito ay ang ating pasta. Ito na ang ating chicken makaebe pasta. Ang
ating ikalawang bagoong recipe, ang pan-seared fish fillet with kangkong. Ngayon, lalagyan natin ang ating oil. Ang susunod natin ay ang ating isda. After maluto ng ating isda, isi-set aside muna natin siya at sisimulan na natin ang ating kangkong with bagoong sisig. Ngayon, ilalagay na natin ang ating main ingredient, ang bagoong sisig. Ito na ang ating pan-seared fish fillet with kangkong. I wonder, pumasa naman kaya ang ito sa panlasa ng dabaway niyong si Noel. Malinamnam yung tuna, pero nandun pa rin yung sipa nung bagoong sisi. Gusto ko siya. Sa aming pagbabalik, ang sagot sa aming I wonder question. Ano kaya ang orihinal na paggawa ng bagoong dito sa bayan ni Juan? Makisawsaw din sa iba't ibang bagoong ng China, Indonesia at Malaysia. Sa dami na pinakita namin mga pagkain na sinasahugan o ipinapartner sa bagoong, sa malamang, nananakam na kayo ngayon. Pero mga ka-wonder, tandaan na ang mga pagkain maaalat kapag sobra-sobra, nakakasama sa kalusugan. Pag sumobra tayo sa kain ng asin, maraming pwedeng maapektuhan. Unang-una yung kidneys natin, tapos it can also affect the liver at nakakapagpataas ito ng blood pressure. Pero kung hindi naman aaraw-arawin ang pagkain ng bagoong, meron din naman itong benepisyo sa ating katawan. Meron din siyang calcium para sa buto, meron siyang iron para sa dugo, meron siyang vitamin B complex para sa mabilis na production ng energy, protection ng nerves. At para sa mga naghahanap daw ng masustansyang alternatibo sa bagoong, ang ituturo ng modelo at ka-wonder nating si Tony ang paggawa ng vegetable bagoong. Mas healthy siya. Saka, ayun yung ginagawa kong diet ngayon, yung mga vegetables. So, kinumbine ko na siya sa bagoong para mas healthy para sa akin. Imbis na alamang o isda, fermented beans o yung tinatawag na tosi ang pangunahing sangkap ng vegetable bagoong. May sahog din itong nori o dried seaweeds na siyang nagbibigay ng natural na alat. Bilang pampatamis naman, ang ginagamit ni Tony, hindi karaniwang asukal kundi yung tinatawag na stevia leaves. Organic kasi ito o yung walang halong mga kemikal at hindi dumaan sa pagpuproseso. At dahil on diet ako at mahilig ako sa bagoong, gagawa ko ng vegetarian bagoong. Sa paggawa ng vegetable bagoong, isa lang sa blender ang tosi, nori at stevia. Kapag nadurog na, isang tabi muna ito. Sunod namang igisa ang atsuete. At kapag kumulay na ito sa mantika, ihiwalay ang mga buto. Igisa na rin ang bawang at sili. Saka ihalo ang tosi mixture. Lagyan din ng mushrooms. Presenting my vegetarian bagoong. Pero mga ka-wonder, alam niyo ba na maging sa ibang mga bansa sa Asia, may kanya-kanyang version din pala ng pagluluto ng bagoong. At sa mga bansang ito, gumagamit din sila ng isda at hipo tulad na lang ng tinatawag na homha ng Timog Silangang China. Kulay itim ito at manamis-namis kumpara sa maalat nating bagoong. Sa Indonesia naman, mayroon silang tinatawag na trasi. Itim din ang kulay nito at ibinebenta ng durug-durug. Samantalang sa Malaysia naman, sikat ang kanilang bulasyan. Ang lasa raw nito naglalabang tamis at anghang. Pero I wonder, saan nga bang bansa orihinal na nanggaling ang pagluluto ng bagoong? Ayon kay Executive Chef Chris Karangian, founder at International Director ng Razor Chef Philippines, isang samahan ng iba't ibang Filipino chef sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Posibleng impluensya raw ito ng lahing Malay o mas kilala ngayon bilang Southeast Asian peoples. Kung tutusin, bago pa raw kasi dumating ang mga mananakop, nauna muna silang nanirahan dito sa atin. Itong mga Malay, natuto na rin silang magburo, mag-ferment. Natuto ngayon itong mga ninuno natin na mag-preserve. Yung tinatawag natin ngayong pagbabagoong. Pero
Pero ayon naman sa anthropologist si Dr. Caroline Sobrichea ng UP Diliman Asian Center, hindi ba umano matiyak kung ang bagoong impluwensya nga ng mga Southeast Asian people. Dahil noong pa man daw, bago pa sila dumating dito sa atin, maaari marunong nang magburo ng isda ang mga katutubo. Ginagamit nila itong panimpla sa kanilang pagkain. Unang panahon pa, kustumbre na nila ang paggawa ng fermented fish, no? Tiningnan ko sa India, meron din. Lalo na sa China. So, hindi natin talaga sigurado kung sino yung nagdala o talagang mga katutubong Pilipino ang nakaimbento nito. Pero I wonder, paano nga ba ang orihinal na paggawa ng bagoong dito sa bayan ni Juan? Noon, inaapak-apakan daw ng mga mangingisda ang mga nahuli nilang laman dagat. Ibinabaon din nila ang tapayan sa lupa para buruhin o kaya'y ibinibilad sa araw. Makalipas ang ilang araw o maski pa ang ilang buwan, kanila na itong kinakain. Yung proseso ng paggawa niya, iba't ibang klase. Yung mga traditional na process na tinatawag natin, meron yung inaapakan. Parang parehas din kasi siya sa fermentation ng wine. Ang purpose ng pag-apak, para lumabas yung katas. Kailangan mapalabas natin yung katas niya. Siya yung nagbibigay ng flavor dun sa bagoong. Pagdating sa amoy at hitsura, masasabing hindi ito katulad ng ibang pagkain na kaaya-aya. Kaya nga tila hindi ito matake, lalo na ng mga dayuhan. Pero tayo mga Pinoy, talaga namang mas ginaganahan kapag may kapartner na bagoong ang ating nilalantakan. Kaya nga sariling atin man ito o kahit pa nakisawsaw lang tayo sa kultura ng iba. Hindi maikakaila na ang bagoong nagbibigay sarap sa panlasa nating mga Pinoy. Ayan! Pinakbet pati with talong chips. Pinakbet. Ito, pinakbet? Yes. Parang liver spread ang Oo nga. Akala ko leche flan. Kasi di ba pupunta ka sa Thailand, Malaysia, Vietnam. Ano din yan eh, meron din sila eh, di ba? Sarap din sila dyan. Sarap din sila dyan, di ba? So galing yan. At ngayon nga, ito ginagamit natin sa iba-ibang klase ng mga lutuin natin na parang mas nagpapasarapan. Kita mo naman kung gaano creative yung mga Pinoy. Di ba? Pagdating sa pagkain, yung bagoong na yan na parang yung iba nababahuan, hindi na sasarapan. Aba, sa iba eh, hindi pa pwede. Mula sa sausawan, panglahok sa ulam, di ba? Iko-combine mo. Talaga naman, ito mo yung kamas. Ang Pinoy talaga. Ang mga ninuno natin eh, grabe, hinihasing ang mga hipon. Tingin ko, ganun gayon ba? Ano kayo nakakakita ko nung gumagawa? Di ba yung tinatawakan? Tsaka hinahampas-hampas ng mga sagwan. Doon nagsimula ang hazing. Ito, mga ka-wonder. Kung may mga topic ko kayo gusto pag-usapan, mag-email lang ko kayo sa iwonder@gmailnetwork.com. Ako po si Susan Enriquez. At maaari nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook account. I-like nyo lang po, magbigay kayo ng kuro-kuro at mag-suggest kayo ng topic tungkol sa ating pagka-Pilipino. Imbestigahan namin yan ang aking partner. Ako po si Cesar Apolinar. Paano po? Magkita-kita po tayo tuwing Merkulis ng gabi, alas 8 sa GMA News TV, ang #1 news channel. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan. Dito lang sa I Wonder!